Konnichiwa minasan, Ken here. So, nasan tayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa parking area dito sa Japan. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung anong meron dito. Kasi ito yung mga isa sa mga gusto ko dito sa Japan na sana gayahin ng Philippines. Kasi ngayon pa lang natin dine-develop ang expressways natin, di ba? So, sana kung may gagayahin man tayo, ito ng Japan ang gayahin natin. Kasi sobrang ganda ng pagkakagawa nila dito sa expressway dito sa Japan. So, tingnan nyo. Iba't ibang klaseng parking ang meron dito. Merong para sa mga disabled, meron din para sa malalaking sasakyan, meron din para sa mga truck, para sa mga magpapahinga dito ng mga truck driver. Napakarami ng mga pwedeng hintuan ng mga bus at ng mga normal na sasakyan. At ang maganda pa rito, kung makikita yung design ng parking area dito sa Japan, nakahiwala yung mga sasakyan dito sa mga establishment. Kung makikita nyo, di ba? Yun yung establishment. Nandun yung mga CR, nandun yung yosihan, nandun yung mga bilihan ng mga kung ano-anong mga bagay, kainan, lahat nandun. Tapos yung parking na andun, di ba? Ang layo, di ba? Bakit ka mo? Kasi yung mga truck driver dyan natutulog sa loob ng truck. So kapag dyan sila natutulog, para hindi sila lamigin or mainitan, syempre bukas yung makina nila buong magdamag. So pag bukas yung makina mo buong magdamag, amoy diesel yan syempre kasi yung usok, di ba? Kahit hindi na yan, sabihin natin yung mga normal na sasakyan, malamang meron dyan mga nagka-camping yan, may camper van doon, di ba? Yan, may family van. Malamang yung mga malalayo yung biyahe, dito na natutulog kasi ayaw na mag-hotel. Or minsan pagod, syempre gusto nang magpahinga, dito na nag-idling. Hindi na pinapatay yung makina, dito lang sila nagpapahinga, tutulog sa sasakyan saglit. So yung usok, talagang lalabas, di ba, sasakyan. Anong advantage yan kung naandyan yung mga sasakyan dito? Syempre yung usok hindi pupunta dun sa establishment. Ano unang mapapansin mo pag nasa Philippines ka? Sa parking area, pag huminto ka, yung mga parking area natin dyan, malalapit sa establishment. Kanya-kanyang building pa yan, di ba? Kanya-kanyang CR pa yan. Kanya-kanyang parking lot pa yan. Nangyayari dyan, yung mga parking, nandun yung mga sasakyan sa mismo establishment. So kapag ka nag-a-idle yung mga sasakyan, amoy usok lagi. At hindi lang yan, may parking din ng mga disabled. Napakarami. 1, 2, 3, di ba? Tapos may parking din ng motorsiklo. Napakalaki ng parking ng motor. Tignan niya naman. Yan yung parking ng motor, di ba? So, pwede kang mag-park ng motor dyan. Napakarami yung magbabarkada dyan, kaya magpa-park. Tapos kung gusto niyo naman ng medyo malapit yung parking yun, nandito rin. Ang lapit lang din, di ba? Ito ang pinakagusto ko dito. Ang laki ng CR dito sa Japan. As in talagang hindi lang malaki, sobrang linis din. Tapos hindi lang yan. Tingnan mo ito, ha? May mga basurahan sila. Napakarami, napakalinis. At laging may nagtatapon ng basura dito. At may nagkokolekta. So, hindi talaga masyado napupuno to. Tapos tignan nyo naman, ang daming pagkain. Iba't ibang genre. Hindi lang porkit nasa Japan ka, Japanese foods na makakain mo. Talagang hindi ka maiinip dito sa parking area dito sa. Hindi ka rin magugutom at hindi ka rin mapapagod kasi sobrang nandyan na lahat eh. Mga kainan, may mga upuan. Kung gusto mo magtambay dito sa labas, tulad ngayon, napakaganda ng panahon, hindi malamig, hindi mainit. Dito ka sa labas, tambay kayo, di ba? Pero kung gusto mo naman pumasok sa loob, pwede rin. Check natin, ha. Yan o, may mga local produce na kung nasan ka man. May strawberry, may restaurant, ice cream, di ba? Iba't iba. Para siyang souvenir shop ng airport at convenience store na pinagsama. Ito, meron din bilihan ng mga damit dito ng mga local produce sa Kojima. Mga jeans kasi sikat dito ang jeans sa Okayama. May tanong ka, may information doon, di ba? Tapos meron dito mga restaurant, mga kainan. Paano umorder dito? Tignan mo, napakadali. Titignan mo lang sa picture kung ano yung gusto mong bilhin. Pili ka sa picture, di ba? Tapos punta ka rito. Pindutin mo kung ano yung gusto mong kainin. Mga bayarin, pwedeng cash, pwedeng cashless. So talagang napaka-convenient dito. Tapos pag naubusan ka ng gas, may gasolinahan doon, di ba? May park doon. Kung gusto mo park muna. May park din doon. Di ba? Napaka-convenient ng parking area nila dito sa Japan. Mga service area nila. Kung nauuhaw ka pero ayaw mo nang pumasok sa loob, bili ka lang. Napakarami ng mga vending machines nila dito. Napakaganda ng mga parking nila dito. As in talagang world class. Ito ang totoong world class. Pero ito, standard ito sa Japan. Hindi lang yan dito. Actually, isa nga to sa mga pinakamaliit na service area sa buong Japan kasi
Nasa Okayama tayo sa Hibi Service Area. Talagang napakaliit na service area nito kumpara sa ibang service area na talagang parang mall na siya. Iba talaga yung mga parking area dito sa Japan. So ano tingin nyo? Maganda ba yung design ng Japan sa mga service area nila? Dapat din bang kayahin ng Philippines ang mga design dito ng service area sa Japan? So yun lang naman. Check nyo ulit ibang video, subscribe and like and share. Bye!